family. As the church, we are designed to bring hope, give love, and to spread the good news in every situation. Now is the perfect time to use the platform of social media to influence, encourage, and help people find their way back to God. For more updates and more of God's experience, visit and follow us on our official social media accounts on Facebook, Instagram, and Twitter, and also subscribe to our official YouTube channel. Join us in our quarantine training every Wednesday at 8 p.m. for us to be trained and equipped and to learn on how to be a productive child of God in the midst of this crisis. Be a part of Saving Lives, Saving Homes every Friday at 8 p.m. and let us lend a helping hand and help with a compassionate heart by reaching their homes and sharing the gospel. And also take part in developing a godly generation by teaching our kids that they must be about the Father's business. Lead our kids to tune in to J12 Worshippers live streaming every Sunday at 10 a.m. Let us all celebrate and worship the Lord together every Sunday at 4 p.m. via live streaming on Raining Light Church International Facebook page. Stay connected to your cell groups and to your respective cell leaders for strategies and announcements of schedules of live class, School of Leaders, and other upcoming events. Continue to engage in Jesus' mission, continue to do the vision, serve our purpose, and achieve our goal. Let us all fight this battle together. We are more than just a church. We are a family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Raining Light family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Lito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the Raining Light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Okay, church, alam ko, excited tayo to continue worship God. Alam mo, first na tayo. Gusto na natin, more than just giving worship, let's ask God na to rain down, di ba? Hindi yung hindi sapat yung lubog lang eh. Kailangan yung meron pang ulan. And naalala ko sa Hebrews 11, para sabi yung faith
kantang to, I know wala kayong ulan, Yeah? but we don't worship God kasi meron siyang ginawa na. We worship God kasi meron siyang gagawin pa. Assure tayo na meron siyang gagawin sa buhay natin. So come on, let's worship God. Huwag ka na mag-iyak, tumayo ka na dyan. Yeah! Looks like tonight, the sky is heavy. Feels like the winds are gonna change. Bringing my feet with this rain. I know it's time for everything. It's gonna rain. Yeah. Just living for you this time. Love our hearts. Rain down all around the world. We're singing. Rain down. Can you hear the earth singing? Rain down. My heart is dry, but still I'm singing. Rain down. Rain back to the start. My heart is ready. Feels like it's time to dream again. I see the
talagang dadaanan natin ng tag-ulan, tag-tuyot, tag-araw, right? But ang maganda sa Lord, talagang dineclare niya na nag-aaral. Yung ang gusto niya na in-expect natin, yung hindi nakikita physically ng mata. Kaya expecting talaga tayo na Lord, kahit tag-ulan na, ang declaration natin when we're asking for heaven's rain in our lives, lahat ng napupuyo, lahat ng namamatay, hayaan mo Lord na maulanan, hayaan mo Lord na may mabuhay. That's why we're so thankful. We're so grateful for those people. And I know, alam ko, dahil kapamilya ka, isa ka dito. Alam mo, isa ka na who is generously giving for the Lord, for the family. Kaya, alam niyo ba, ang sarap sa feeling na after mo ma-immerse sa love ng Lord, after mo ma-receive lahat ng binigay ng Lord for you and for me, lahat ng provisions na, right now tayo naman na nag-aabot ng tulong sa iba. Kaya, if you want to give to the Lord, if you want to extend your giving, your heart na talagang gusto natin mag-bless, you could see the link down below. Ilalagay po yan ng ating link para po get connected ka. If you don't know how to give, meron tayong mga link na nakiklik. And through your giving, through your passionate heart to bless other people, these are the ones na naabot ng pagiging generous mo. Yeah.
Immerse us in your presence, immerse us in your love. Immerse us, Lord God, with your purpose. Immerse us, Lord, in your calling. Immerse us, Lord, in your plans. Anything that the world tells us, hanggat hindi sinasabi ng word mo, hindi yun ang katotohanan. Kaya Lord, as we immerse ourselves in your presence, as we immerse ourselves in your love, Lord, this is our confidence. This is our confidence that it says in Romans chapter 8, verse 38 to 39. For I am sure that neither death or life, nor angels, nor rulers, nor things present, or things to come, nor power, nor height or no depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. This is our confidence. This is the only thing that we are sure of. Walang kahit ano sa mundo na makakapag-separate, makakapag-alis sa'yo at sa akin sa pagmamahal ng Lord. Kaya church, as we immerse in His love, this is our confidence. Ano bang sinasabi ng mundo that you cannot change? That is not the word of the Lord says. If you're feeling right now you're hopeless, that's not the original design. For the word of the Lord says, ano man ang sitwasyon ngayon sa future na parating, no one can separate you from His love. That's why you're hearing this right now, for you and me to be reminded na walang riches, walang kahirapan, walang sickness, walang virus na pwedeng makapagpaliwalay sa atin. Walang buhay o kamatayan na hindi natin mararanasan ng pag-ibig ng Lord. Kaya as we declare, Lord, I want to go into the deep. I want to more of your passion. I want to know more of your love. Kaya Lord, as we praise Him, as we worship Him, Lord, bring me to the deep. Sing to the deep, I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowning in your love. Come on, immerse me, Lord. Immerse me. Immerse into the deep, come on. Into the deep, I will go. Lord, submerge me. Submerge my feet to my head in all of you.
Because we believe, Lord, in your love there's a new beginning. In your love there's freedom. In your love, Lord, there's mutuality. Kaya Lord, every day of our lives, pipiliin namin mahalin ka. Pipiliin namin maging maligaya sa presensya mo. Pipiliin namin maging malaya dahil yun ang dasenyo mo sa buhay namin. Kaya we will never stop singing. We will never stop praising your name. Because Lord, there is joy in your presence. There is dancing in your presence. There is peace in your presence. Kaya God, we're so excited to give glory to your name. In Jesus' name we pray. Everybody shout! Amen and amen! Woo! Hi, good afternoon, Raining Light family. I am so excited to be with you this afternoon, and I just want to greet you a blessed Sunday to each and every one of us. So, binabati ko rin po yung mga first time lang na nakasama po namin dito sa ating page. So, welcome po kayo. And ganon din po sa mga nasa kanilang tahanan, kasama ang kanilang pamilya. Mag-enjoy po tayo sa presence ng Lord at kahit na po tayo nasa tahanan, wag na wag po ninyong pababayaang ma-miss ang presence ni Lord sa inyong buhay. At yun po yung pinaka-kailangan natin para po tayo ay masustain yung ating spiritual life. So, pagpalain po tayo. And gusto ko po na i-share sa inyo ngayong hapong ito ay isang pundasyon ng pananampalataya. Sapagkat napakahalaga ng pundasyon sapagkat ito yung saligan ng mga bagay na buhay natin, ginagawa natin, at lalo tigit yung future natin. When it comes to our relationship with God, napakahalaga ng pundasyon. Kaya sa mga nanonood, pwede bang paki-share nyo po ito? Mag-likes din po kayo, comment din po kayo kung kayo po ay merong statement na na-receive na mula sa Panginoon, i-comment nyo po sa ating comment section and maging part po ang bawat isa sa atin ng atin pong digital church ngayon. So, ganun po yung ating pong magiging pattern, no? Kapag ka po meron pong nag-strike sa inyo na word, pwede po ninyong i-comment sa comment section natin, and then pwede po kayong mag-heart, and then pwede po kayong mag-likes. And kung kayo po mismo nakukonvict, no, lagyan nyo po ng emosyon. Para po at least dito po sa digital church, nakikita po natin na we are not just spiritual, but we are live. We are family. Kaya ho, welcome ang bawat isa sa atin dito sa ginagawa po natin ito because this is now the church. Kaya salamat ng marami sa bawat nasa kanilang mga tahanan at kabahagi ng ginagawa po ng bawat isa sa atin. So, yung sinabi ko po sa inyo kanina is all about the foundation, no? And the ultimate foundation is the gospel. Marami po, pagdating po dito sa gospel, ay marami pong hindi nakakaunawa ng malalim. O kaya po ay kulang. No, hindi po yung full gospel or sometimes it is adulterated gospel. And I just want to share this sa bawat isa sa atin kasi matagal na po itong problema even in the time of Paul. That's why sinulatan po niya ang Galatians people, Galatians believers, Galatians disciples na paalalahanan ang mga ito sapagkat meron silang na-experience
along the way, ng journey nila sa pananampalataya, nagkaroon sila ng problema. And I just want to share this. It's all about different gospel. No, different gospel. Ito po yung isi-share ko sa inyo ngayon. At nawa po ay makuha natin ng malinaw yung pundasyon sapagkat dito po nakasalig yung pong ating magiging pamumuhay at saka yung pong ating kinabukasan dito sa lupa at ganun din po sa langit na bayan. So kaya po, bear with us. Samahan niyo po ako sa pakikinig po ng mga bagay na ito na ating pong pag-uusapan ngayong hapon ito. At ilagay niyo nga po uli, no, #different gospel. No, #different gospel. And I just want you to ask for a minute of prayer. Pray po muna tayo para po makakuha tayo ng kaliwanagan mula sa Panginoon, ang kanyang gabay at patnubay. So let's bow our head and pray. Dear God and Heavenly Father, thank you. We praise you, we honor you, we acknowledge your presence, O God. Alam namin na ikaw ay makapangyarihan at kasama ka ng bawat isa sa amin. Ang amin pong panalangin, maranasan ka namin. Ang amin pong panalangin, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. At ngayon po, maunawaan namin ang lubusan upang maipamuhay namin kung ano yung gusto mo sa buhay namin. At kung ano yung gusto mong ipagawa, magawa namin. Salamat po, Panginoon, mangusap ka sa amin at baguhin mo ang buhay namin, gamitin mo ang buhay namin para sa iyong kalwalhatian. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong account sa Bible kasi ito pong Galatians ay meron pong problema. And the problem is all about the circumcision. Kaya po si Paul, sinulatan po niya yung mga Galatian people about these things. And gusto ko pong basahin sa inyo itong mga bagay nito. In Galatians chapter 1, starting from verse 6. So sabi po ng verse, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. So yun po yung sulat ni Paul. And verse 7, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. So mga kasama, mga kaibigan, gusto kong maintindihan natin mabuti ito pong pinag-uusapan po natin. Sapagkat mahalaga po na maintindihan natin ang mga bagay na ito. So perverted gospel have been corrupted or distorted from its original meaning or state. So yan po yung ibig sabihin ng perverted gospel. Nawawala na po doon sa original meaning and then the original state. It is corrupted or distorted. Dito po sa issue ng mga taga-Galatians, meron pong problema sila when it comes to understanding about the gospel. So, second thing is the twisted gospel. So, forced out of natural. It is unpleasant or abnormal. So, hindi na po normal yung mga bagay na natututunan at tinatanggap po ng bawat isa sa atin. Kaya po, yung premise natin kanina, depende sa pagkaunawa mo, yung bagay na tinanggap mo, yung pamumuhay, at saka yung kinabukasan natin. Kaya po, napakahalaga po na maintindihan natin itong gospel na ito. So, ito po yung babala sa bawat isa sa atin. No, take note of this. If the teaching does not match the truth in God's word, then it is twisted. So, when the Bible is speak, we speak. When the Bible is silent, we are silent. So, kaya maganda po na maintindihan natin what is the gospel is all about. What is the gospel is all about? Because many people, they don't understand the gospel. Kaya po ang nangyayari sa halip na full gospel ay poor gospel. No, ano po yung nangyayari sa mga religious people na ito? No, ang nagagathered po po sila ng members. Nagagathered po sila ng attenders. At nagagathered po sila ng believers. Yun lang po yung nagagathered nila. But ang malaking problema,
hindi po sila nakakapag-produce ng disciple, hindi rin po sila nagiging practitioner. So, yun po yung bagay na dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong mag-settle na naandun lang tayo sa level that we are just religious people. Sapagkat ang maraming mga kongregasyon ngayon, ang sukatan, miyembro. Ang sukatan, mga umaattend. At ang sukatan, yung mga naniniwala. But, lagi nating tatandaan, ang full gospel ay dapat practitioner yung mga taong naandito. At ano ba talaga yung gospel? So, ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. No, pag-uusapan po natin at ang ibibigay ko po sa inyo ay practical na teolohiya or practical theology in order for us to apply it in the practical ministry. So hindi po ako magbibigay sa inyo ng series of teaching, but I will give you the life beyond this gospel. So maganda po na makita natin what is gospel. What is the true gospel? What is the full gospel? Pag sinabing full gospel, walang kulang yan. Pag sinabing full gospel, walang labis yan. So yun po yung bagay na dapat nating makita rito. Sakto tayo kung ano yung sinabi ng Diyos, walang labis, walang kulang. So when the Bible speak, we speak. And when the Bible is silent, we are silent. What is the gospel? The gospel is good news. Hashtag nyo nga po, hashtag good news. No, ito pong mga sinulatan ni Paul, meron pong pinipresent na other gospel. Ano daw po ito? Yung pong kaligtasan nila, kailangang dagdagan. Yung pagtanggap nila sa Panginoon, kailangan dagdagan. At kung hindi ka po mangyayari sa iyo yung physical ritual, which is the circumcision, you are not part. No, doon po sa pagiging anak ng Diyos, sa kaligtasan. So kaya po ini-impose po ng mga teachers yung other gospel that you need to circumcise. So issue po nila yon. Issue nila yon. But today, gusto ko pong maintindihan po natin na tayo po sa buhay po natin, may issue din tayo about understanding the gospel. Kaya po maraming mga tao, hindi po ito pinamumuhay, hindi po ito ginagawa, sapagkat nananatili lang miyembro, nananatili lang na umaattend, nananatili lang naniniwala, pero hindi ginagawa. Kasi may malabo sa kanila kung ano yung gospel, kung ano yung good news. So the gospel is all about good news. Mga kasama, ano yung good news? So we need to understand what good news is. Good news is this: I am sinful and separated from God. That's number one. No, that's number one thing that we need to understand about the good news. Makasalanan ako at hiwalay sa Diyos. Yan po yung dapat ma-realize natin about the gospel or the good news. So I am sinful and separated from God. And thank be to Jesus Christ. Thank be to Jesus Christ. Who is that Jesus Christ? He is the Son of God. Who is Jesus? The Son of God. What is the meaning of Christ? The Christ is anointed one. And Jesus means Savior. So it means to say, I am a sinful person and separated from God, but thank be to Jesus. Jesus Christ, because He is the anointed Savior. Makasalanan ako, pero merong tagapagligtas. Sino yon? It is the birth of Jesus. So, I am a sinful person. This is the gospel. You need to understand about my condition, about your condition. So, this is a part of the good news. This is a part of the good news. So, importante ho na meron tayo ditong partisipasyon. No, kaya po pumunta si Jesus dito dahilan po sa aking kasalanan. Para po tubusin ako. Kaya ho talagang itong bagay na ginagawa natin, hindi po ito relihiyon. Kaya wag mong ikukumpara yung ginagawa natin sa ginagawa ng iba.
Because many congregations right now, they are just gathering members, they are just gathering believers, and they are just gathering attenders. But they are not practitioner. Kasi hindi malinaw yung gospel. So gospel, I am a sinful and separated to God. But thank be to Jesus. He came here on earth. So it is all about the birth of Jesus. So you need to understand the birth is through a virgin. Through a virgin. This is the gospel, even though Jesus was God. From the very beginning, He was God. Kaya dapat maintindihan natin ang mga bagay na ito, maging malinaw sa bawat isa sana. I am a simple person, but thank be to Jesus Christ, He came here on earth, pinanganak siya dito sa pamamagitan ng isang birhen. So it is all about birth. And after 33 years, He died on the cross. And it is the death, from birth to death on the cross. So you need to notice the good news on this. He died on the cross. Mahalaga po na nare-recognize natin sa good news kung ano po yung cross. Kaya ang cross na ito, may malaking bahagi po sa buhay natin. Hindi lang basta kamatayan, kundi kamatayan doon sa cross. The cross is all about the love of God. The cross is all about the love of God. Why? Because Jesus Christ died for me. Namatay po siya para sa iyo at sa aking kasalanan. He died for me. Sa pamamagitan po ng krus. So that is a gospel. I am a simple person. Jesus Christ came here on earth with a natural birth from a supernatural circumstances. So kaya po, naiintindihan natin ito, lumaki siya, at pagkadating po ng fullness of His time, namatay po siya para sa atin. So it is His birth and death. Bakit nangyari ang mga yon? Because I am separated from God. I am a sinful person. That's why nangyari sa akin, nangyari kay Jesus sa mga bagay na ito. So the cross is the symbol of God's love. Kaya po, pakalagay nyo po sa comment section, Jesus loves me. Jesus loves me. No, ilagay niyo po sa comment section yan. Kaya kahit na anong dami ng kasalanan mo, anong laki ng pagkakamali mo, markado ka na sa lahat ng tao, yung sarili mo hindi mo mapatawad, I tell you, Jesus Christ died on the cross because He loves you. And that is good news. That is good news. So maganda po na nakikita natin ang mga bagay na ito. Kaya meron po dapat itong epekto sa bawat isa sa atin. So the gospel is all about the good news. I am sinful, and it is the birth and it is the death of Jesus Christ on the cross. So the cross is the symbol of His love, and He died on the cross. Pinahirapan po siya para sa iyo at sa akin. And after that, He died 3 days, nabuhay po siya uli. Napakahalaga po ito. Nabuhay po siya uli, umakyat po siya sa langit after 40 days. No, 3 days po siya namatay, and then after 40 days, nakasama ng mga alagad, umakyat po siya sa langit. So, yung pong bagay na ito ay dapat maging malinaw sa atin na gospel, na good news. No, yung pong krus ni Jesus, the empty cross, is the symbol of His power. The empty cross is the symbol of His power. Kaya yung kamatayan ni Kristo sa krus, pagkatapos po ng 3 araw na buhay siyang maguli, at nakisama sa mga alagad, 40 araw, naiwan po niya yung cross. Anong ibig sabihin ito? The cross is the symbol of His power. The resurrected Jesus demonstrated His own power. Even the death, hindi po siya kayang pigilan. He is coming back. Umakyat siya sa langit after 40 days. No, nakasama ng kanyang mga alagad, umakyat sa langit, and He is coming back. So that is good news. The gospel is all about good news. What is that? I am sinful, and the birth, the death, the resurrection,
of Jesus and He is coming back, yan po yung good news. That is the good news. No, that is the good news. Kaya ho, magandang maintindihan natin itong mga bagay nito. Kaya, itong si Paul, may malaking problema siya. Yung pong kaligtasan na yon, no, yung pong good news na yon is all about salvation. It's all about salvation. The good news is all about salvation. So the gospel is the good news, and the good news is salvation. No, is salvation. Kaya maganda po na meron tayong foundation na ganitong bagay para hindi po tayo matangay. Hindi po tayo maiwanan ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. No, kaya po kapag ikaw nakipagrelasyon po sa Panginoon, meron pong dating ito dapat sa atin, may mangyayari pong gagawin ng Panginoon sa atin. At ang kaligtasan po ganito. No, ang kaligtasan po ay magandang maintindihan natin. Salvation is only by grace. Take note of that. Salvation is only by grace. Sa pamamagitan lang po ng biyaya ang kaligtasan po natin. Hindi tayo ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Biyaya ito, unmerited favor. Hindi bagay ito sa atin. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasang ito sapagkat makasalanan tayo. Si Kristo namatay sa atin para sa ating mga kasalanan. It was a grace. Unmerited favor. And that grace, no, salvation is only by grace through faith. Through faith. Mahalaga po na merong pananampalataya. Kailangan po sa buhay natin ito upang makagalaw tayo doon sa daigdig ng Diyos. Salvation is only by grace through faith. At the point of baptism. At the point of baptism. Yan po yung bagay na dapat maging malinaw po sa bawat isa sa atin. Ang bautismo po hindi nagliligtas. Pero tandaan natin, may bahagi po siya sa kaligtasan. Yan po kung papaano natin ito tatanggapin. No? May bahagi pong ito sa kaligtasan. Ang bautismo, ulitin ko ulit, hindi po siya nagliligtas. Pero meron po siyang malaking bahagi sa kaligtasan. Because it is stated in Romans chapter 6. No, it is the birth, the death, and the resurrection. Kung mababasa natin yan, yan po yung bagay na dapat nating maintindihan. So kaya po, the baptism is the point of total surrender. Patay tayo sa kasalanan, inilibing tayo, and then nabuhay tayo para kay Kristo. And that is salvation. That is salvation. How to receive good news is very important. Kaya po, yan po yung akin pong sinishare sa inyo ngayon. So, at the point of what? At the point of baptism. So, assignment nyo po, basahin nyo po yung Romans chapter 6. No, yun po yung babasahin po natin. And then, dyan po ninyo makikita yung importance ng baptism natin. Baptism is union with God. No, that is the baptism. It is union with God. Yung pakikisama mo sa Panginoon. Tandaan natin, si Kristo po ay namatay para sa atin. Tayo naman po mamamatay para sa Panginoon. At ano yung mamamatay sa atin? Kasalanan. That is in the point of baptism. At muli, mabubuhay tayo. Saan naman tayo mabubuhay? Mabubuhay tayo sa kabanalan. At the point of baptism. Because baptism is death, burial, and resurrection. So that's the point. How we receive that. Kaya mga kasama, maganda po na malinaw ito sa bawat isa sa atin. Yung kamatayan natin, nalibing tayo na kasama ni Kristo, at ngayon mabubuhay tayo sa panibagong buhay na kasama si Kristo. So what is that mean to you and to me? The result of this is good works. The result of this is good works. Because we are created by God to work. And the original plan of God
we need to do good works. That is my plan, that is my design, originally intended by God. So kaya po talagang dapat maging malinaw ito sa bawat isa sa atin. So ibinabalik tayo ng Panginoon doon po sa mga bagay na gusto niya. So it is sound theologically doctrinal, but I tell you, it is more of practical and spiritual. Bakit? Tingnan niyo po yung sinabi doon sa Ephesians chapter 2, simula po doon sa verse 8. No? Ephesians chapter 2, verse 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, we are saved to do good works. No, we are saved to do good works. So, we are saved by grace through faith at the point of baptism, and the result is what? Good works. So, as a family, maging malinaw po sa atin ang mga bagay na ito. Huwag po nating pababayaan na hindi natin makuha ang mga bagay na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. It is the full gospel of God. It is not perverted gospel. You know, perverted gospel, gagawin kanyang miyembro, gagawin kanyang attendee, gagawin kanyang believer, pero hindi kanya tuturo ang maging practitioner. So kaya po, dito po sa Galatians, meron pong malalim na concern si Paul sa mga Galatians people because the gospel is different gospel. Kaya po maganda dito sa time natin ngayon, wala po tayong issue about circumcision. But meron po tayong issue patungkol po sa Christian living. Patungkol po sa Christian doing. No, yan po yung bagay na atin pong concern ngayon. Kaya po, mahalaga po na maintindihan natin na hindi ho tayo relihiyon. Tayo po ay puwersa ni Jesus o ng Panginoon dito sa lupa because we are the church. So kaya dapat maging malinaw sa atin ang foundation na ito. Huwag magkaroon ng ibang kahulugan ng gospel sa bawat isa sa atin. So, ang kaligtasan natin, magdudulot sa atin ito ng mabubuting gawa. The result of your salvation is good works. The result of your salvation is good works. Kaya hindi pwede yung turong pagligtas ka na, pwede mong gawin ang kahit anong gusto maibigan kasi ligtas ka na. No. Mga kasama, I am not attacking any theological teaching right now, but I am giving you the truth about the Word of God. Kaya ho, dapat maging malinaw ito sa bawat isa sa atin. Hindi po ako argumentative pagdating sa mga bagay na ito. I am just zealous about the Word of God telling it to you. So kaya po binasa ko sa inyo ang Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Because matagal nang pinlano ng Diyos na gumawa ka ng mabuti. Kaya pakilagay nyo nga po dyan sa comment section nyo, #gumawa ng mabuti. Kaya po hindi po natin kaya na iniligtas tayo ng Panginoon tapos gagawin mo kung anong gusto mo maibigan kasi ligtas ka na. No, hindi po ganun. No, hindi po ganun. Ang kaligtasan magdudulot sa akin ng pagbabago kaya hindi ko na po babalikan yung mga gawaing luma at gawaing makasalanan. Bakit? Meron na po ako ngayong bagong nature. So, meron na po akong divine nature fitted to do good works. Kasi yung pong aking sinful nature, selfish po yun. Makasalanan yun. Hindi po siya fitted to do good works. Pero ito pong aking divine nature, magagawa ko na po yung mga bagay na gustong ipagawa sa akin ng Panginoon because I have now my own divine nature. Saan ko po nakuha yan? At the point of baptism, ibinihis ko si Kristo.
No, doon sa punto ng bautismo na yun. Kaya po, maganda po na nakikita natin ang mga bagay na ito. Meron po tayong gagawin. No, meron po tayong gagawin. Kaya po itong si Paul, nagkaroon po siya ng pag-aalala doon sa mga tao sa Galacia, gawa ng meron pong ibang nagtuturo. Kaya po yung buhay po nila, ikinurek po talaga eh. Sabi niya, huwag kayong maguluhan. Ganito gagawin natin. Ito yung talaga yung tinuturo ko sa inyo. So, kaya po, yung good works na to, maganda po na meron po tayong resulta nito sa buhay po ng bawat isa. Paano mo maaabot ang mga bagay na ito? Sabi po ng verse sa Bible in 1 Corinthians chapter 9, no, verse 24, ipinakita po ito sa atin and it is all about the grace of God. Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. So meron pong ano talaga, hinilintulad ni Paul, ito po sa takbuhan. Tumatakbo para manalo. Kaya po itong message na ito, sineshare ko po sa inyo about the different gospel is for you to receive the full gospel, not the different gospel. Why? Because we want to get the prize. No, we want to get the prize. Kaya po yung sinabi ng verse 24 in 1 Corinthians, sabi niya, run in such a way as to get the prize. Maraming tumatakbo, pero isa lang ang nananalo. Ano yung gusto nang ipakita dito? Meron kang matinding gagawin. At ano yung gagawin mo para mangyari ang mga bagay na ito? Everyone who competes in the game goes into strict training. So after pala ng iyong salvation, meron pang strict training. Kaya don't give up, don't surrender. Kaya ko isinishare ang mga bagay na ito, talaga pong may training for godliness. May training for holiness. Because we are not attracting members. We are not attracting followers. We are not attracting attendees. We are not attracting believers. We are raising up disciples. We are raising up disciples and we are raising up leaders. Kaya kung gusto mong taga-sunod lang, kung gusto mong taga-attend lang, gusto mong naniniwala ka lang, tapos walang gagawin, hindi po pwede yun. Yun po yung resulta ng different gospel. Pwede namang wag ka ng, kailangan pa ba talagang nagdi-devotion pagka nag-church ka na nga, magdi-devotion ka pa, di ba? Kailangan ba talaga na masyado naman silang mahigpit, hindi po kami mahigpit. Baka kayo lang po ang maluwag. So, importante po ito na binabantayan natin yung kabanalan. Kung yun nga pong naglalaro, merong strict training, tayo pa kaya yung buhay natin sa Panginoon. So kaya po, ito pong gospel na ito, huwag nating pababayaan. We need to hold on to the full gospel and the result of gospel is my salvation. And why I am saved for good works. So kaya po ang resulta ng buhay ko, pagbabago. Kaya po ang resulta ng buhay ko, mabubuting gawa. Bakit? Binago na ako eh. So, kailangan ng strict training for godliness. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Kaya mga kasama, go into strict training. Huwag kang susuko sa training. No, huwag kang gagaya doon sa iba na uma-attend lang pero hindi nagbabago. Huwag. Tayo po, binabago tayo ng Panginoon para po maging pagbabago din po yung buhay natin. Kaya po, ang aking challenge sa bawat isa sa atin, mga kasama, do not be deceived. Oh, do not be deceived. Kaya po, doon sa sumunod na verse, sabi niya, therefore, I do not run like someone running aimlessly. Oh, hindi po ako tumatakbo na wala pong pupuntahan. Ito po yung giftings, yung fivefold ministry. What is the purpose of fivefold ministry? To equip His people for the works of service so that the body of Christ may be built up.
So, yan po yung purpose kung bakit natin to ginagawa. Kaya, yung gospel na meron tayo is not different gospel. It's not distorted gospel. It is not perverted gospel. But it is the pure gospel. Kaya nga, sabi ni Paul dito, mga kasama, sabi niya, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. So, yun po yung sinasabi ng Panginoon dito sa Galatians chapter 1, verse 8. No, kaya maging maingat po ang bawat isa sa atin. Dapat po merong progress. Dapat po merong development. Kaya po, habang tayo'y tumatagal sa Panginoon, the more na tayo po ay nag-iinit sa pagsunod sa Panginoon sa paggawa ng kanyang kalooban. Kaya, maging maingat po tayo. Kaya po, maganda po na maintindihan nating mabuti, may malalim tayong pundasyon. Pagtanggap mo sa Panginoon, kailangan mong mag-train for godliness. Why? Kasi hindi ka sanay sa buhay sa kabanalan, sa kasalanan. Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Bisyo na to. Pagdating sa kasalanan, pero pagdating sa kabanalan, may kailangan nating i-train. No, magpa-train tayo for godliness. We need strict training. I tell you, I am not the strict. The church is not the strict. The training is the strict. Yan po yung kailangang makita po ng bawat isa sa atin. Kaya, hindi ho biro-biro ang pagsunod sa Panginoon. Desisyon po talaga na mahalin talaga siya. Kaya ho, huwag tayong magdudulot ng confusion. Huwag tayong magdudulot ng confusion. And then yung ibang gospel is about the prosperity gospel. No, ano yung prosperity gospel? Yung sugar-coated gospel. Kapag sumama ka sa amin, no, mabibless ka, yayaman ka. Gagaling ang karamdaman mo. Madami mga pangako. What if kung hindi gawin ng Lord yun? So when you present the gospel, it is the good news. Hindi ho, hallelujah, praise the Lord, ang pagsunod sa Panginoon. Wala po sa bibig, nasa buhay. Wala ho sa pagdalo, nasa pagbabago. Kasi marami pong dumalo pero hindi nagbago. Kaya ho, wag ninyong i-entertain yung different gospel. Ito pong Galatians, ang issue po nila, circumcision. But I am telling you today, the context of what I am saying is this. We need to live a Christ-like life. Kailangan pong ipamuhay natin si Jesus. And that is the gospel na nireceive ko. I am saved by grace through faith at the point of baptism, and the result of this is good works. So, dapat nagmamanifest sa akin ang kilos ng Lord. Nagbabago ako, may ginagawa ang Panginoon sa akin. So, mag-i-engage ako sa training for godliness. Mag-i-engage ako sa training for holiness. Mag-i-engage ako na maging citizens of the kingdom. So, yun po yung bagay na dapat napapractice po ng bawat isa sa atin. So, Reigning Light Family, kaya ko po isineshare ito kasi kapamilya po kayo. Ayaw ko po na magkulang kayo. Gusto ko po kumpleto kayo. Punong-puno. No, punong-puno po kayo ng biyaya, punong-puno po kayo ng buhay, punong-puno po kayo ng pagsunod sa Panginoon, and then namumunga po kayo. May progress ang inyong life. Kaya ho, sa mga nagpaplanong tumigil, sa mga nagpaplano po na wag nang sumunod, wag nang gawin yung standard, wag. Bigyan nyo po ang sarili nyo ng pagkakataong gamitin kayo ng Diyos. Kasi pag binago ka ng Panginoon, maraming tao ang makikinabang sa'yo. So that is my salvation brings to me. I am saved by God for good works. And my good works is to save the lost and to disciple the saved, to train the saints. So kaya po, I am a model. Kaya po sa bawat isa sa atin, I am not perfect. No, dati ang dami kong kapalpakan, pero na maintindihan ko, na-encounter ko yung pag-ibig ng Panginoon, unti-unti binago ako ng Panginoon. Napakasalbahe ko rin dati. Hindi rin ganito kaayos ang buhay ko, ang pamilya ko, yung pananaw ko, hindi rin. Pero maintindihan ko po yung pag-ibig ng Panginoon, pagkilos ng Panginoon sa akin. When I receive the good news, when I am saved because of His love, naintindihan ko ang lahat na to. Kaya lahat ng bagay na ginagawa ko voluntarily. Ginagawa ko ang lahat ng bagay na ito willingly. Bakit?
Tinamaan lang ako ng pag-ibig ng Panginoon at sumusunod ako sa Kanya. So, do not entertain different gospel. Do not entertain different gospel. No, wag niyo pong paniniwalaan ng different gospel because they are not the gospel at all. At nagdudulot po ito ng confusion. Nagdudulot po ito ng low standard obedience. No, yung pong hindi naman ako masama, hindi naman ako nakakalimot. Yung po yung mga mindset minsan ng mga religious people, uma-attend naman ako. Kaya mga kasama, ayoko po na manatili kayo doon sa ganong kaisipan. Kaya ang senior ko sa inyo is all about different gospel. Tandaan natin, we need to live a life of holiness. Kasi ang destination na po natin, walang iba kundi sa Panginoon, sa eternal life. Kaya ang buhay natin sa mundong ito, preparasyon lang. So, this gospel must speak to us. The gospel is good news. And the good news is my salvation. Kaya sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, na nanonood, na nakikinig, nakabahagi, pwede ho ba na magkaroon po ako ng hamon sa inyo? Bigyan nyo po ng matinding importansya ang pamumuhay ninyo para sa Panginoon, araw-araw ng inyong buhay. Train yourself for godliness every day. Exercise your faith every day. So you need to daily walk with God. No, you need to exercise your faith. And in order for you to exercise your faith, you need to take daily walk with God. No, if you are walking with God daily, it's a good exercise of faith. And you know what? Daily walking exercise is good for your heart. And it is good for your health. Kaya mga kasama, the gospel is very important. The gospel is very important. Ang gusto kong maintindihan natin ngayon, iniligtas ka ng Panginoon kasi may gagawin ka. Hindi ka lang mauupo, hindi ka lang a-attend, hindi ka lang maniniwala, may gagawin ka. No, may gagawin ka. Kaya mahalaga po yung pag-exercise ng faith. So how can you exercise your faith? Take daily walk with God. And daily walk is a good exercise. Walking is a good exercise. It is good for your heart and it is good for your health. So, mamimaintain nyo po yung inyong health condition. Mamimaintain nyo yung heart that belongs to God kapag ginagawa natin ang mga bagay nito. So, Reigning Light Family, as a family, we need to receive the full gospel of God. Bahagi ka po ng gospel. Bahagi ka ng good news. Alin ka dun? Yung dating salbahe. Dating hiwalay sa Diyos. Dating makasalanan. Pumunta si Jesus dito para abutin tayo. Kaya yun po yung aking sinasabi ngayong hapong ito. Huwag nyo kakalimutan sa gospel. Kaya merong gospel kasi merong sinners. Kaya merong Savior kasi merong sinful. So kaya po, importante po yung good news. Bahagi tayo nito ng good news na ito. May ginawa ang Diyos sa atin at recipient po tayo nito. Kaya kung ikaw ngayon, nandun ka pa, nakita mo na meron kang realization, I am sinful and I am separated from God. There is a good news for you. God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon at namatay siya para sa iyo at para sa akin. Wala pong itinatangi ang Diyos. Yan po yung good news. Kaya kung ikaw po ay makasalanan, huwag mong ilayo ang sarili mo, huwag mong husgahan ang iyong sarili. Lumapit ka sa Panginoon. Yan po yung good news. Kung ikaw ay marumi, magpalinis ka sa Panginoon. At sisimulan ng Panginoon gamitin ang buhay mo. Kaya maganda na matanggap natin ito sa sarili natin. Huwag niyo pong ikondina, huwag niyo husgahan ang inyong sarili. Mahal na mahal ka ng Panginoon. May pag-asa pa ang buhay. Kaya po sa mga matagal na sa church, sa pamilya po natin,
Mga kasama, baka naandun ka pa lang sa attender. Hindi po tayo nag-a-attract ng attender. Hindi po tayo nagre-recruit ng believer. Kaya ho, hindi tayo nagpapadami ng church. Mali po yun. Hindi po yun tayo. Hindi po tayo nagpapadami. Nagbabago po tayo ng buhay. Nagbabago po tayo ng pamilya. Nagbabago tayo ng bansa. Yan po yung trabaho natin. Yan po yung unfinished task ni Jesus na nireceive po ng mga nagmamahal sa Kanya. Kaya kung ikaw ngayon, gusto mo maging kabahagi sa gustong ipagawa ng Panginoon, just receive the Lord, Jesus Christ in your life. So kaya mga kasama, mga kaibigan, merong gustong pagawa sa iyo ang Diyos. Kaya dalawa ang ipagpe-pray ko ngayon. No, dalawa yung ipagpe-pray ko. Ang unang ipagpe-pray ko ngayon, yung mga matagal na sa church. Pero matindi sa doctrine, matindi sa teaching, pero may problema sa Christian living. At pag may problema sa Christian living, lalo tigit, may problema rin sa Christian doing. Anak ni Lord daw, pero hindi kagawain, hindi kapangitain, hindi kadamdamin. Mga kasama, huwag mo husgahan ang sarili mo. I am not judging you. I am giving you a chance to go back to your relationship with God. Pwede pang bumalik. Pwede mo pang ayusin ang buhay mo. At ikaw lang makagagawa nito. Tutulungan kita. Magdesisyon ka lang ngayon na, Panginoon, oo nga, no? Na-realize ko. Tagal ko nang naniniwala sa'yo. Tagal ko nang uma-attend. Tagal ko nang member. Matagal na akong follower. Ang problema sa akin, wala nagbabago. So kung ikaw itong taong ito, I just want to pray for you. Kahit na matagal ka na sa church, hindi assurance na matagal sa church, tagalangit. Kaya ho, I just want to pray for you right now. No, this is the gospel. This is the pure gospel. And God is giving it to you right now. God is giving it to you right now. So have the privilege. No, and it is by grace of the Lord. So kaya po, habang nandito ka ngayon, nanonood ka, I just want to pray for you. And receive it in your heart. No, maaaring matagal ka na sa church, matagal ka nang uma-attend, naniniwala ka naman, pero bakit meron ka pa rin ginagawang mali? Meron ka pa rin galit sa puso mo, may nagagawa ka pa rin, nag-i-enjoy ka pa rin gumawa ng kasalanan. So pwede ba ngayon isurrender natin sa Panginoon? Minsan dinajustify pa natin ang mga bagay ito. Bakit? Hindi lang naman ako ang gumagawa ng kasalanan Minsan yung mga matatagal na sa church at mga religious people, may verse pa yan. Ginagamit pa yung sinabi sa kanila na binanggit ni Jesus. Tatandaan niyo po, yung babaeng dinala kay Jesus na nahuli sa pangangalo niya. No, tinest si Jesus. Anong gagawin dito? Patayin sa pamamagitan ng bato. No, pero sabi ni Jesus, sige, yung walang kasalanan, siya ang bumato. Alam niyo, marami po mga Christians, ginagamit yung text na yon. Tandaan niyo po, si Jesus lang po ang merong kakayanan na magsalita ng gano'n. Si Jesus lang kasi ang walang kasalanan. Pero tayong mga tao, makasalanan tayo. Hindi mo pwedeng gamitin yung text na yon, yung verse na yon para sa'yo. Yung bumato ang walang kasalanan, palusot lang po yun. Sa totoo lang, ayaw nating magbago. Kaya, ang aking paalala sa bawat isa sa atin, manalangin po tayo. Gabayan tayo ng Panginoon. Kaya po, ang una ko pong ipagpe-pray ngayon, yung mga matatagal na sa church, pero hindi nagbabago. Hindi nagiging kamukha ni Kristo. Hindi ginagawa mga bagay na gustong ipagawa ng Panginoon. Kaya I just want to pray for you right now. I am helping you. I am not judging you, but I am helping you today. So, sumunod tayo sa Panginoon, gawin natin ang kanyang kalooban. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon para sa mabuting gawa. At alam niyo kung anong mabuting gawa yon? Yun po yung Great Commandments at yung Great Commission. We need to love the Lord with all our hearts, with all our soul, and with all our strength. And we need to love people as ourselves. So that's Great Commandments. And then yung Great Commission, we need to win the lost. And we need to disciple the saved. Yan po yun. O, sabi ng Panginoon, inutusan tayo sa Great Commission. Kaya yun po yung gagawin natin. None other business. It is all about loving God and it's all about loving people, winning the lost, and discipling the saved.
Yan po yung mabuting gawa na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya family, get ready. God wants to touch you. God wants to embrace you if you are willing to come back to Him. So let's bow our head and pray. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe ngayon. Na-realize po namin na hindi kami dapat tumigil. Na-realize po namin na may mga bagay po kami na maling pagtanggap sa iyong pag-ibig, maling pagtanggap sa iyong mabuting balita. Lord, kulang po pala. Hindi namin naisama ang aming sarili na kayakap nagpunta rito dahil sa aking kasalanan. At kaya mo ako iniligtas, Panginoon, ay para meron akong gawin para sa iyong kalooban. Lord, yun po yung issue namin yun is the Christian living and the Christian doing. Father, gawin namin ang mga bagay nito because it is our foundation, Lord. Yun po yung magdidetermine ang gagawin namin at ang pupuntahan namin. Kaya Lord, sa mga kapatid ko ngayon na meron po, Panginoong, hindi pa ayos na relasyon sa iyo, Lord, turuan mo po sila makipagkasundo sa iyo. Maaaring may mga bagay pa sila na iginigiit, maaaring may mga bagay pa silang ipinipilit. Lord, ngayon po, sinusuko na namin ito. Yung mga bagay na pinaglalaban namin sa sarili namin na akala namin tama, Lord, sinusuko po namin ito. Kausapin mo po kami, Panginoon. Lord, I pray, pagpalain mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, nakarinig na iyong mensahe. At sa mga kapatid ko po na gustong tumigil sa training for godliness, training for holiness, Lord, strengthen them. Maunawaan nila na dapat kaming magpatuloy sapagkat meron kaming gagawin. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, naniniwala ako, simula na ng magandang bagay sa buhay mo. May gagawin ng Panginoon sa iyo. At gusto ko rin po na ngayon magministeryo din po. Yung bang alam mong makasalanan ka, kilala ng mga taong makasalanan ka. In fact, meron kang meron kang bansag, may identity ka eh. No? At yung identity na yun, halimbawa sa lalaki, babaero ka, yan, ang dami sugalero, ang dami mga nakadugtong sa pangalan mo. Maling identity. Ayaw ng Panginoon yan. Ang gusto ng Panginoon, yung siya mismo yung identity mo. Kung ikaw naramdaman mo na ikaw ay makasalanan, ang dami mong nagawang mali, lapit ka lang sa Panginoon. I just want to pray for you right now. Kung gusto mong matanggap itong mabuting balita na ito. Ang mabuting balita, makasalanan ako, si Jesus, tinubos ako. At kaya ako tinubos ni Jesus para meron akong gawin. Yan po yung bagay na full gospel sa buhay po ng bawat isa sa atin. May gagawin ka talaga. At kaya mo gagawin ito kasi iniligtas ka ng Panginoon. Hindi mo gagawin ito kasi para maligtas ka. Wag. Hindi yon. Gagawin mo yon kasi iniligtas ka na ng Panginoon. So, mga kasama, mga kaibigan, kung ikaw itong taong ito, meron kang guilty feelings right now, naiisip mo na ikaw ay yung salbahe, ang tingin sa iyo ng ibang tao, you are bad influence, at halos iniiwasan ka, meron kang guilty feelings, ang pangit na ng tingin mo sa sarili mo, hingi ka lang ng kapatawaran sa Panginoon ngayon. Mahal ka ng Diyos, namatay si Kristo para sa iyo. Kaya, ang aking prayer ngayon, kung ikaw itong taong ito, just receive the Lord in your heart. Ako po, napakasalbahe ko rin dati. Sa bungero po ako. Marami po akong mga bagay na kalokohan pinagagawa din sa buhay ko. Pero noong pong masumpungan ko ang Panginoon, nagsimula po doon yung pag-ikot ng buhay ko na bumalik sa dating layunin ng Panginoon. Kaya po, sa sino man pong makasalanan na nandito ngayon, feeling mo talaga hindi ka nakarapat-dapat, repeat after me. Manalangin ka po na kasama ako. Pangungunahan ko po kayo sa prayer, and if you are willing, sumama po kayo. Sunod po kayo sa akin. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ito at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko, pagharian mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagtanggap. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa aking mga kapatid na ito na ngayon po nagdesisyon na tanggapin ka. Lumago po sila sa pagsunod sa iyo. Matrain po sila, Panginoon, for godliness, for holiness, para po maging fruitful and productive po sila para sa kakarian mo. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. So, congratulations po. Sa comment section po natin, ilagay niyo po doon yung inyong final
message, bago po kayo umalis dito sa ating live na ito, ilagay nyo po doon, I want to follow Jesus. I want to follow Jesus because I am now forgiven. No, I am now forgiven. Pinatawad ka na ng Panginoon, pwede ka na magsimula ng iyong bagong buhay. So, mga kasama, do not entertain any different gospel because different gospel leads us to confusion. But the full gospel leads us to transformation. No, always remember that different gospel leads us to confusion. But the full gospel leads us to transformation. So pagpalain po tayo ng Panginoon at maging pagpapala ang buhay po natin. Tinawag ka ng Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon. Ako po si Pastor Lito Peren, ang nagsasabi po sa inyo, pagpalain po kayo at maging pagpapala because no one is left behind. And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.